karon? Magnolia. Mutuo mo sa dili, varsity pa na, commercial player pa na si Brother Alfric, tigbit-bit na sa bag ni Brother Al. Tinod, di ba Brother Al? Dito, mukha tao. Sunod-sunod na ni ano, sa Cagayan, taga-Cagayan man na. So, gracias Ginoo, mo ni sila yung mga pambato sa una. O, kitsa, ang imong wife, kitsa yung first name sa imong wife? Jam. Jam, ayaw kasuko, Jam ha, kay ulitabang man siya ito. Sa tanang player ni Daddy nga nidula sa Maranding. Ay, kasuko Jam ha? Wala ito. Ano naman to? Kining mga dalaga, grabe, gikan sa gym. Kanabit lang sa hangtod padong sa jeep pam na isakyan. Wa may coaster si Daddy sa una. Grabe, gunitan si Al-Al. Wala pa may picture sa una. Ing anak ka may modula na siya sa una. Hangtod karon pero bitay na. Mo na siya Allen Iverson. Basigo ang uban nakailan nila. Mo na sila kuyog nila Brother Umpit. And si Brother Umpit taas-taas kusog-kusog gini mampo kay ang ako may gagaw ang iyang nakasawa. Sa kadaghan no. Dayon maayo sad ni kay ako sa diyang gi-chatan sige, may problema mas maayo na sugot ko kana kaila ko ana ang igagaw. So manang iyang asawa ang igagaw ang anak kamanghurang anak ni Pastor Kobe og ni Ma'am Rowena. So salamat. By the way si Al og si Umpit igsuon na sila. Sila igsuon. Magulang si Al, dayon si Umpit, dayon ito si B-Boy, dayon apat sila igsuon. Upat na sila kabuk. Manang salamat. Dayon nibisita siya kay Mularga pray na to. Prayhan ako siya gahapon. Muadto siya Canada. Mo trabaho siya dito. So prayhan na to. So di lalim nang maglagyo ang Ginan ako siya ayo kumpiyansa dito ha kay nado mga atheist, mga basig nigbalik nimo di na kamo tuho Ginoo. Katawa ra mo siya. So pray na to. And padayon ta sa atong buluhaton. Sa akong gingon unya hapon balik mo. Maura gihapon ang sikap, wala lay mga married women, ladies, nani sila special. Pero ang sikap, yung people, as in, walay nagbago sa inyo ha, padayon mo. Labi na ang mga sikap, no? O yung hapon sa Pastor Kidi Amuali. So, dayon Wednesday, alas 6 sa atong panimbahon. Pray na to nga makari mo, simba mo kada Miyerkules alas 6, sugod ta. Dayon ni Kahoy Base, Sulwining Drive na to. Ito sila sa Baroy Dako. O sa Friday per meeting. And salamat sa prayers ninyo kagahapon. Daho kayo ang kadaugan sa feeding sa Patudan. Amen? So salamat nga padayon mag-pray. Salamat nga So pray ta padayon. O June 12, ayon yung kalimti. Mark your calendars. June 12, 13, and 14. It's our Cheerful Giving Conference. Tulo ka gabi, Merkulis sa gabi, Huwebes gabi, Biyernes sa gabi. Alas 6 gihapon sa gabi ta magsugod para sayo-sayo ta mahuman, no? So June 12 wa man ay trabaho, holiday man na. Aray mo 13 Thursday, Friday. And pray na to nga kitang tanan makatambong ana. Kay talagsara kayo sa Pastor Joey moari every once a year lang siya moari dire. So paningkamutan na to nga maka-attend ta na. And praise na to. Pray na to ang iyang padayon, yung may panlawas nga makadayon gid sila June 12, 13, and 14. Amen? And kanang tapa di mo dante, manghod di dali. Si Kevin, no? Welcome back, Kevin. Salamat nga nakabisita kag balik. Anak ko murag kaila kuning bataa si Kevin. Simbahan ni siya sa una karon nakabalik na. Salamat ko sa Ginoo nga nakabalik. O sa mga bisita, sympathizers, salamat sa inyong pag-ari. Ug nalipay ko kita ni Gigi.
Gigi, no? Manghod nila ni Heart o ni Heidi. Oh. Salamat. Pagbalik niya, nagdala siya bisita. Amen. G, welcome back. Lipay ko kita nimo. Ay, mama. Nasa apo. Lipay ko kita nimo, G. O, nag-ampo ko nimo always good nga. Salamat nga gitubag sa Ginoo. Welcome back, G. O, kinsa pa'y mga tugnaw, no? Tugnaw. Imagine lang nga naa ka sa kalilangan, dayon bugnaw kay hangin. Ngani sige lang this week paningkamutan namo nga makapalit tag electric fan kanang may lisan na ng duha diha kay bisan pag mag-electric fan ka igang gyud karong panahon na gyud. Pray ta nga ting-ulan na. Okay, para dili kay init. Manang, sige, ayaw lang kayo, sibog-sibog lang gamay, ay lagdikit-dikit kayo para, para dili kayo init. Manindog ta, dirita sa pulong sa Diyos, Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Exodus, ang inyong walay mga Bible, palihog ko. Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Ini para ni sa mga mama man nga Sunday, sawa. So special ni nga message para sa inyo. Pero dili lang po ni para sa ilaha. Naapod tayo makuha yung people, bana, tanan. Nana, amen? I'll read verse 1, you read verse 2, hangtod, responsive reading, hangtod, mahuman ta sa verse 10. Exodus chapter 2, verse 1, and there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and dabbed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flags by the river brink. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the riverside. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. Verse 7, then said his sister to Pharaoh's daughter, shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew woman, that she may nurse the child for thee? And Pharaoh's daughter said unto her, take this child away and nurse it for me, and I will give thy wages. And the woman took the child and nursed it. Duko inyong ulob yung mata. Prita, Lord, salamat kaayo aning adlaw imong gihatag special para sa mga mama, mga asawa. Salamat, Lord, na ay mga bisita, mga sympathizers. I pray, bless ti mong mensahe karon, gamita ko, Holy Spirit. Itago ko sa likod sa imong cross. Unsa may angay mga pagbadlong, challenge, Lord. I pray, bless ni mong mensahe karon kabuntagon. I know, init kayo, Lord, pero I pray nga ang kainiton sad sa pagpaminaw nila sa imong pulong mo labaw. Ug Lord, mas mainit dito ang impierno nga among pag-aadtuan, ang pag-aadtuan Lord sa mga wala nakadawat nimo. Kini Lord gamay ra kay nga init igang. So mas labaw pa dito kung dili makadawat sa imong kaluwasan Lord, mas init pa dito sa impierno. So salamat kaayo sa imong kaluwasan nga gihatag. So gamita mga ubos nga lagad karon, I pray sad ang naa sa internet nga nasa taas, nasa media, protection niyang internet para ang naminaw namo Lord sa live maka paminaw sila maayo Lord. Kung na may kalabutan ang among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo ug sa miling nga dugo ako silang gibadlong di sila pwede magsamok-samok.
ug naa may mga giplano ang among kaaway, naa man diri sa palibot. Sa ngalan ni Jesus Kristo, gapusa sila, dala sila sa layo nga dapit para Lord, mahimong peaceful ug nindot ang among pagpanimba karon Lord. Salamat kaayo. Panalangini among mensahe sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. A portrait of a godly mother. A portrait of a godly mother. Usa ka hulagway sa usa ka Diosnon nga inahan. Mao na ang atong tun-an karong kabuntagon. Today is a day when we take the time to honor the one human being who unselfishly gives herself to her children time and time. Tinuod na, kung usa ka mama ka, unselfishly, grabe nga effort ang imong ihatag sa imong anak, sa imong pamilya, sa imong bana. Amen? Dili gyud, me as a husband, I was observing ang akong asawa ba, ingko dili gyud ko pwede ani. Nagiusahay kana akong kamanghuran nga anak si Lucas, lahi gining lalaki. Yang magtan-aw ko, mangisog siya sahay sa puton ko ba. Kana bitong akong ibutang sa sa kanang sopa dayon. Oh, ikaw bantay ani. Lakaw ko. Ana siya, Daddy, wag ganyan. Dapat imo siyang gakson, nga imo siyang i-assure, nga imo siyang higugma. Siya ina, pahilom ah. Mo ba yung ana din na? Kung grabe di ay, salamat ninyo mga mama ha. Grabe gid ang inyong gugma sa inyong mga anak. Unselfishly. And without asking for anything in return. Amen? Dili ka mangayog in return. Mao na ang mga mama, bahalag kapoy 24/7, walay off duty. Labi mahilanta ng ilang anak, labi naana. Bisan kay di ko sahay, wa di ko kabalo, labad ang ulo sa akong asawa, di ko di siyang sulti. Ngani din inahan Pero ang bana alabada sa akong ulo. Pero ang imama, dayon salamat sa inyo ha, bisag naamoy mga trabaho, niguli ninyo at timanon ninyo inyong bana, niguli ninyo at timanon ninyo mga anak, unselfishly. Why nangayog? Kana bitang balos. If your life has been blessed by the touch of a godly mother, then you have enjoyed one of the world's greatest treasures and blessings. Amen? Hey mga anak, kung naa kay Diyos nun nga inahan, praise God! Blessing kayo. And I praise God and thank God nga gi-raise up ko sa akong inahan nga si Roselyn A. Pontillas. Nga usa ka Diyos nun nga inahan. Nga, kanapit tong tinudanay nga nahadlok sa Ginoo ba? Mo nang blessing kayo. Hey, mga young people, basing mingon ka ba? Unsa man niya akong mama, oy, sige, magpasimbahon. Unsa man niya akong papa, oy, dalon ako simbahan. Hoy, blessing kayo, nga na kay mama, nga na kay papa, nga dalon ka simbahan. Godly mother. And daghan kay nangita, anak. Usahay bitaw bali na noon kining na kay Dios nun nga inahan, mangita nung katong di Dios nun nga inahan. Istrikto ra man kay ni sila. Ano man kay na, "Hoy, blessing kay noy." You don't know nga daghang kay ga-desire nga ila unta nga akong mama ingani. Saon man wala man. Mao na kung na kay mama nga Dios nun, praise God and thank God, blessing na. But those who will go to their grave remembering the love of their mother. Mo nang, kung buhi pa inyong mama, pasalamati inyong mama. Onya ha, niguli ha. O karon onya, ni humagsimba, salamat kayo. Pastor, ang akong mama, wa may buot, wa may pasalamati gyapon kay kung wala kagiutong, dili ka maabot ang kalibutan na. Na may mga inahan, ambot, dahil mga inahan nga, way, mga buot, ibilin lang ilang mga anak, burabitag, wala lang sila, ha? Yung na, di mga mama yung anak, di na pwede, oy. Mabatas ni mo imong anak, ibilin lang ni mo ba, yung murag wala lang ka, feeling dalaga, agoy, naunsa man, ay. Irresponsable nga klase sa inahan, pero thank God and praise God, nga naay mga mama nga nagpabilin ang ilang gugma naa sa ilang mga anak. Mo nang
Mingawon ko sa kumama, tinood lang. Makamingaw. Dili ko maingon ha nga, okay rang namatay si daddy, mas ano, pero wala. Mingaw gihapon. Pero lahi yun yung wala na kay mama. Tinood. Tinood. Lahi yung wala kay mama. Kung nga man kay Samua duhaman, wala na mi mamag papa. Pero kung papilion, bad man sure na no, bad. Pero lahi man gutong mama gud, kaya ang mama nimo kay dali ka makaparayag no. Sabi ni si Jubin no, na awa man si Jubin dere. Si Jubin may kina sa mo ano sa iyang mama. Ma. Nay mga anak nga maayo kay mo baiid sa mama ba? Ang mama sad, uy, gustoy, pasalamat mo nga buhi pa inyong inahan. Dili kay kanus ab ni mamatay siya eh. Huy, ayaw biya mo yung anak, huy, mga yung people ha. Bisag dili mo yung people, basig naapagyapoy mo ipagdumot sa inyong inahan o ang ano ba? Ayaw, blessing ng nakainahan. Uy, kay kung wala kay inahan, dili ka maabot aning kalibutana. Unsa may status imo inahan, wala man siya kaila sa Dios, you know, pero pasalamatan gihapon nimo nga naa kay inahan, kay kung wa kay inahan dili ka mahimong tao. We set aside one day a year to honor mothers. Yes, every year naagi na Mother's Sunday. Mother's Day. Nganong ingon gina, nganong i-set aside magina. Hoy, dili lalim mahimong inahan oy. From 9 months pa lang daan, imong dalon-dalon ang imong anak nga lihok kaayo. Dayon ni kalihok anak, dayon kung normal delivery man ka, sakit kayo. Dayon kung cesarean mangyapon ka, sakit gihapon kayo. Daghan kay naingon sa pastor, mamtin punin na inyong anak. Mayra man sila moingog ano kay nigala. Pero di lalim ang trabaho sa kainahan. The majority of them deserve it and they truly are VIPs. Mo nang kamo ang VIP karong adlaw. Amen. Abraham Lincoln declared, no man is poor who has a godly mother. Walay pobre kung naa kay Dios nun nga inahan. Naa say mga inahan nga wa kaila sa Dios, pero mas labaw pa sa mga inahan sa nga nakaila sa Dios. Salamat gihapon ta naay mga inahan nga maayog traits. Labi na ning mga karaan nga mga ano, naay mga maayog batasan nga mga inahan. Na tinod nga mas labaw pa sa Kristohanon. In this passage, we are introduced to a woman named Jochebed. Sige kung unsam gisaktong pronunciation ani. Salamat ko sa internet nga naa Jochebed. She stands out as one of the greatest mothers revealed in the pages of Scripture. Her selfless love and sacrifice made possible that exodus of God's people from Egypt and literally changed the course of history. Yes, because of Jochebed, nga gi-raise up niya si Moses. Nga mo si Moses nag-lead sa mga katauhan sa Diyos, sa mga Israelites, nga mugawa sila sa Egypt. So dako kayong factor nga si Moses, ingana si Moses, kaya man tungod sa iyang inahan nga nag-raise up siya. And it would do us well this morning to look at the life of this great mother as we do find characteristics that stands as reminders to all of our mothers, teaching them what they should be as well. Unsa may mga principles nga naa di karon. Yet please do not think that I am speaking only to the moms today. Ay ayan mo ano nga nagstorya lang ko para sa mga inahan karon. In this passage about this woman Jochebed, there are lessons that speak to every person here, whether they be male or female, mababae man ka or malalaki, young, batanon, bata, tigulang, saved, kadawat na kay Ginoo or wala. God has a word for you this morning. Join me as we look together at Jochebed, a portrait of a godly mother. Number 1, we see her credential. Verse 1, tanawan ninyo. And there went a man of the house of Levi and took a wife, a daughter of Levi.
So si Jochebed was an Israelite, one of God's chosen people. So Israelite siya. Nga mga usa sa mga pinili nga katawhan sa Dios. She was also a member of the tribe of Levi, from which would come to the priest and those who would carry out the duties of the tabernacle and later at the temple. Naa siya sa mga Levites, na belong siya sa Levites. Nga ang trabaho sa mga Levites mo, ilang trabaho naa sa templo. She and her husband, ang pangalan sa iyang bana si Amram, were evidently very dedicated and religious people. Grabe ka dedikado og mga reliyoso nga mga tao. They were willing to defy the order of Pharaoh and keep the commandments of God. Nga bahalag magkinaunsa, mas gipili niya nga musunod sa commandments sa Dios kaysa commandments ni Pharaoh. Ngayon naman, kung tanaw na ito ang history ni, kung tanaw na ito ang gusto ni Pharaoh nga walaon gyud ang mga anak nga lalaki sa Egypt. Kaya nga naman, nagkadaghan sila. Gusto niya makuhaan ba? Kung tanaw ni mo sa chapter 1, basahon na to diya. Verse 7, and the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. Grabe, nagkadaghan ang mga Israelites. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph, na ay bag-o nga hari, nga wa na kaila ni Joseph. And he said unto his people, behold, the people, the children of Israel, are more and mightier than we. Nakita niya, hala, nagkadaghan naman ang mga Israelites. O nagkakusgan sila. Verse 10, come on, let us deal wisely with them, lest they multiply, and it come to pass that when there falleth out any war, they join also out our enemies and fight against us, and so that get up out of the land. Nga ato ni sila nga para mutabang na to makig-away. Verse 11, therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens, and they built the Pharaoh treasure cities, Patom, and ang gibuhat nila, gihimo nilag mga slave ang mga katawhan sa Diyos, mga Israelites. Verse 12, but the more they afflicted them, the more they multiplied and they grew and they were grieved because of the children of Israel. So the more nga noon, gisakit sila, the more nga noon, nidaghan na noon sila. And the Egyptians made the children of Israel to serve their rigor, verse 14, and they made their lives bitter with hard bondage in mortar, in brick, in all manner of service in the field, all their service wherein they made them serve with rigor. Nga ilan nun, sige nilang pabugatan ng trabaho ba? Kay para mulakaw, mo ano sila, pero wahag yan mo nagpabili, nagkadaghan na noon. Every mother needs a relationship with the Lord. May I say that every child deserves saved, sold out, and dedicated mother? Nothing would make difference in the lives of our children than having good, godly examples in the home. There is a need for godly fathers too. Hey, paminaw, dili lang mga godly mothers kinahanglan sa tag mga Diyos nun nga amahan. Amen? Mga papa, mga bana, kita mo'y dapat leader sa itong panimalay, kita mo'y dapat ihimplo. Dili lang ang atong mga mama, mas maayo nga ikaw mo'y mudala sa imong pamilya sa Diyos. Na ako'y makita no say, na ay mga amahan, dili mo apil og Sunday school. Huy, mga papa, apil ka mo Sunday school, huy. Nagtanaw na inyong mga anak. Dapat ihimplo tais. Dili kay mingon lang ka, una lang mo dito, musunod rakon. Dili, ikaw dapat mo'y maguna. Every Sunday, hala, ingon yun, pukaw, di ilalim ng duhay mong anak, bitaw nga, hala, paspasanay yun, basta Domingo, ganib. Pero sige lang, ang ako lang, dalon, ginako akong mga anak, di simbahan, kaya, magilain. Everyone in the home needs a relationship with the Lord. God give us a godly moms and dads.
Mo nang magpray ta nga naay mga erase up nga mga Diyos nun nga amahan. Mo nang mga young people paminaw mo. Dili nga moingon bitaw ka unya na lang ko magtarong nig maminyo nako ayaw. Mintras ulitaw pa ka, mintras dalaga pa ka magtarong na kadaan, ayaw king nang unya na lang ko magtarong nig maminyo nako dili na mao. Dapat nga ulitaw kadaan, dapat nga dalaga pa kadaan, magtarong na kadaan. Mag-faithful na ka sa Diyos daan. Kay kung mingon ka unya na lang oy. Kaya nga naman, kamo may masunod nga. Mahimong papa, kamo may masunod nga, mahimong bana. While we are on the subject, allow me to insert the truth that every person needs the Lord Jesus Christ. Yes, kung wala pa kadawat ni Jesus Christ, isip ng person ng muluwas, kinahanglan nimo siya dawaton. Kinahanglan tagrelasyon sa Ginoo. My friend, more than you need to your next breath or unique next heartbeat, you need Jesus and His salvation. It is the one credential you need to miss hell and enter the heaven when you die. Mo nang Acts chapter 4 verse 12, neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walay lain, walay kaluwasan diha bisan kinsa nga diha ni bisan kinsa nga lain, walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao, diin pinaagi niini kita kinahanglan maluwas. Kana nga ngalan mao si Kristo Jesus. Og imo siyang kinahanglan, imo siyang dawaton, isip nimo personal nga maluluwas. Number 2, dili lang iyang credential. Number 2, we see her courage. Verse 2. And the woman conceived and bare a son. And when she saw that him, kita niya si Moses, ang iyang anak, that he was a goodly child, ambungan, nindot, guwapo, she hid him 3 months. Iya siyang gitaguan. Tanaw na to diya, unsa man day, anong iya magitaguan? Na ay decree si Pharaoh. Balik ta sa chapter 1, verse 15. And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, mga mananabang, of which the name of the one was Shipra, and the name of the other Pua. And he said, when you do the office of a midwife to the Hebrew woman, and see them upon the stalls, if it be a son, then ye shall kill him. But if your daughter, then she shall live. Hoy! Kung makakita gani ka, lalaki gani patya. Pero kung babae gani, buhia. Mo na'y decree sa Pharaoh. Kinahanglan pamatyon ang mga lalaking anak. Ang mga babae ray buhion. Verse 17. But the midwives feared God. Ang mga manadamang nahadlok sa Ginoo, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved men, children alive. Tungod sa ilang kahadlok sa Ginoo, imbis nga ilang pamatyo ng mga lalaking anak, wala nila pamatya. Ilang gibuhi. And the king of Egypt called for the midwives and said unto them, why ye have done this thing, and ye have saved the men, children alive? Ang nitubag sila, and the midwife said unto Pharaoh, because the Hebrew women are not as the Egyptians women, for they are lively and are delivered ere the midwives come in unto them. Naa silang nakita, lahig yun yung mga katauhan sa Diyos. Verse 20, therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and waxed very mighty. So the more nga tabangan sa mga mananabang nga dili nila pamatyon ang mga anak nga lalaki, the more sa lang ipanalanginan sa Ginoo. Kaya nga naman, promise na sa Ginoo sa Israelites nga kung kinsa mag-curse sa ilaha, i-curse sa Ginoo, pero kung kinsa mag-bless sila, i-blessed sa Ginoo. Promise na siya. And it came to pass, because the midwives fear God, that He made them houses. And Pharaoh charged all his people, saying,
Sige. Every son that is born, verse 22, ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. Kung naagay mga lalaking anak, hala, sa suba. Pero kung babae gani, i-save. Jochebed refused to give in to a godless system that would have cost her the life of her son. Pero si Jochebed, tungod sa iyang courage, wag yun niya, nisunod siya ba nga, buhion ko niya ang akong anak. 3 months iyang gitago-tago niya, dili naman niya matago. God give us parents who aren't afraid to take a stand for that which is right in these dark, sinful days. Hey, paminaw, mag-pray ta. Tigaan tag mga ginikanan nga mubarog, nga dili mo hadlok, mubarog for that which is right in these dark and sinful days. Hey, we are in the last days right now. Grabe na kayo atong kalibutan. And sumala pa nila, we are raising kinibitang mga weak generation right now. Yes, tinod ang mga generation, ang mga batanon karon nga gina-raise karon, mingon sila, mga weak. Nga naman, magkinaon sa lang, maghikog na dayon. But we as Christians, kinahanglan lain ta, mubarog ta in this sinful and dark world. Nga mubarog ta unsay sakto. Pila na lang mga ginikanan mubarog sa sakto. Pila na lang ang kung dili pa ta mubarog, kinsa may mubarog. Kung muparehas sa uban, wala. Men and women who demand more their children than the world can give them. Parents who are willing to say, enough is enough. My child is going to learn the way of the Lord. Nga maingon ka ba? Tama na. Kinahanglan nga ang akong anak mukaton sa pamaagi sa Diyos. Amukawag yun ng mga bata. Inahuman na. Good morning. Nindot kining pastor no kay lisod biya magpatulog og bata, no? Pero grabe. Kung makapatulog ka gingana, gift na siya. Di, ganang nga tulog. Balik ta. Enough is enough. My child is going to learn the way of the Lord. People who will declare the same thing as Joshua declared for his family. Joshua 24:15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites on his land, ye shall dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mingon ka, hey, kuyog sa kong mga anak, mga lagad ko sa tinuog og buhi nga Diyos. Dalon ako ni ang akong anak every Sunday. Hala, pukawon ni mo siya, bahalag. Ambot ni mga bata, basta Sunday, no? Sa puton. Pero Lunes, pagdog, adlaw, nagiyawa, yun. Apil og sakay ang yawa. Pero kung laing adlaw, okay man. Pero bahalag magsapot-sapot sila. Bahalag dala sila sa Sunday school nga matudloan sila, nga matamnan sila, mapugsan sila sa pulong sa Diyos. But as for me, dili sa na pwede. Kung ikaw, usa ka ginikanan, isa ka inahan, amahan, kung dili sa kamuingon, but as for me and my house, I will serve the Lord. Nganong dili lisod para ni Arian, ni Andrea, to God be the glory, nga mga lagad sa Ginoo. Kaya nga nakitaan nila niyang mama nga nangalagad sa Ginoo. Nganong dili lisod nilang Preacher Clyde, nilang ni Sami, nga mga lagad sa Ginoo. Kay naaman sila'y papa, na sila'y mama, nangalagad sa Ginoo.
Nganong, hey, mga parents, wala di kakabalo nga ang imo din gibuhat karon di ay na din ay dako nga impact para sa imong mga anak. Nga they are just watching you, they are just observing you. Ga-obserbar sila sa imuha. We need some courageous people in these times. Nga mga papa, nga mga mama, nga mubarog in these dark and sinful days. Yes, daghan kita kontra karon mga papa, mga mama. Ang atong mga anak karon labi na karon kay naa na ang cellphone. We are in the age nga everything nga naa na lang sa imong tip of the finger. O gani, grabe ang technology karon. Gahapon na gitaod nga TV, gipalit ang igsoon nila ni Ate Merlin. Na-amaze ko. Voice command. Dili na ka, for example, mo, smart TV siya, i-connect lang nimo sa internet, imo lang siyang pisliton, analan siya voice, may nga ka, YouTube. Okay, I'm searching for YouTube. Pero dapat maayo pronunciation, YouTube. I don't understand you. Di siya kasabot. YouTube. Okay. Which show do you want? Anna and Elsa. Okay. Dito din Anna ang Elsa. Pili din. Dili na ka mag-type. Kaya ang gano'n sa una, mag-type pa ka. Search na. Wala, voice command na. Og the more nga ang technology nagkagrabe, the more sad nagkakatok, nagkabuang ang atong mga anak. Oh, naana karon nakita nako, dili nakakinahanglan magdag laptop, imo lang ni burag itaon lang nimo ang goggles. Then ano na lang ka. Sunod dili na ka magdag cellphone, nara sa imong ano dire, imo na lang burag na kay rilong ano, dire na lang ka. Ingana ang atong technology karon, gani ang atong internet gani karon slower pa gani, hinay-hinay pa gani. Samot na siguro ang atong internet og paspas kay wa na gyud. It is interesting to note that in our day, often the young people have more of a heart for God and His business than do their parents. To God be the glory, salamat sa mga young people nga naa diri sa simbahan. Naa ang ilang kasing-kasing nga malipay sila nga naa sa simbahan. Often the young people have more of a heart for God and His business than do their parents. O paminaw, hoy, ulaw kayo, basig mas faithful pa ang imong anak kaysa imuha. Nga ikaw mo'y dalon niya sa imong anak ba? Mas maayo nga ikaw ginikanan mo'y ikaw may mudala sa imong anak. It is a blessing when young folks live for God. But it is the parents who ought to set the example in courage and godliness for those who are following behind. Hey. Dili ta pareho sa uban. Nak, ayaw sunda ang akong ginabuhat, isunda lang ang akong ginasulti. Kinahanglan, mumatch na ang imong sulti ug ang imong buhat. Maingon ka sa imong anak, nak, ayaw inom niya, ikaw kusog kay kamo inom. Maglibog imong anak. Ayaw nak, kay makadaot ra ba ni. Nya magwali si pastor, nga dili, dangay mo yun, nasa book of Proverbs, nga na, nya ikaw, la, ang akong papa lagi, kusog mo inom. So what is siya naminaw sa wali ni pastor? Ayaw, pagbisyo, ayaw. Kaya nga naman, kita dapat ihimplo sa mga gasunod sa tuwa. Dili lang, nak, ayaw lang ano na ka, kay nganin na gini mo papa, ano mo papa.
Pero kung imong papa unbeliever wala nakadawat ni Jesus Christ, iampo na to nga makadawat siya ni Jesus Christ. Mausab siya. Pero kung dili na magiging siya mausab, makadawat siya ni Jesus Christ, padayon na gyapon siya sa iyang. Sige lang. Ikaw, paningkamutan nimo, to God be the glory, to gracias to kuyog sa Ginoo nga kinahanglan imong ibutang sa imong kasing-kasing ba nga kung ako mahimong usa ka inahan o usa ka amahan, kinahanglan I leave a good example para sa akong mga anak nga umaabot. Nakaana ako, nakabalos na gyud ang akong papa ug mama sa kuha. Nakabalos na. Wala pa gani, gamay pa gani. Anak ko ba, di gidi lalim magpatubo og bata, no? Pagtudlo, wrong, ayaw. Mao nang si Lucas ayaw mo katingala ang iyang nabalaan nga word, ayaw. Mao ra gina. Ayaw. Kaya nga naman, mo may pirngim do nga, Lucas, no, ayaw. Mo nang na-register sa kong anak, ayaw. Anak ko, kung dili na ko na siya badudluan, gamay pa hantod mo dako ba? Once a little boy asked his father what a Christian was. Nangutan na siya, unsa di ang Kristohanon pa? For a long time, the father sat with the son, explaining a great detail exactly what a Christian supposed to be. Nga aninak mo ni Kristohanon ako. When he was finished, he felt like he had done pretty good job for describing a Christian as well as himself. Ningon ang iyang papa, salamat na describe gina kog maayo unsa ang klaseng Kristohanon. Apil na ko ato. His illusions, however, were shattered when his son asked, nangutana ang iyang anak, pa, nakatagbo na bugot ang Kristohanon? Have you ever met one? Ngayon naman, pati ang iyang papa, wala na himong maayong example sa iyang anak. Dugayan na ka, G, eh. Mo dito, pastor. Gidescribe siyang papa, unsa ang Kristohanon? Nak, mao ni siyang Kristohanon, no? Dapat nagsunod sa Biblia, kung sa gisulat ni buutan. Nangutana ang bata. Pawa, palay ko kita. Kristohanon. But pa sa butas taday ang iyang papa, wala din nakita nga siya usa ka Kristohanon. Kay basig mga mutanay mong anak, wala ko kagitag Kristohanon pa. Ma. Not only her credentials, her courage, number 3, her confidence. Verse 3. And when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and dabbed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flags by the river brink. By confidence, I'm referring to faith, ang pagtuo sa iyang inahan. Jochebed was a woman motivated by a strong faith in the will of the sovereign of God. Her faith was so strong that she was named along with her husband to God's Hall of Faithful in Hebrews chapter 11 verse 23. Tungod sa iyang pagtuo, kauban siyang bana, ginganlan sila sa Hall of Fame, God's Hall of Faithful sa Hebrews. Appeal sila sa Hebrews chapter 11 verse 23. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. Tungod sa pagtuo ni Moses sa diha nga siya nahimugso, gitaguan sulod sa 3 ka bulan sa iyang mga ginikanan. Tungod kay sila nakakita nga siya usa ka matahom nga bata ug sila wala na hadlok sa hari. She needed this kind of faith to accomplish what she did for the Lord and for His Son. She needed faith to kinahanglag pagtuo, courage. Letter A, resist the world. The world was crying out for death of her son, but this mother
stood strong in the face of this attack and placed her son above the will of the world. So is today. The world demands that parents hand over their children and allow them to be trained and taught the ways of the world. Yes, karon sad nagdemand ang kalibutan nga, oy. Dala ni mga anak diri kay ako tutluag mga kabuang. And Egypt is the picture of the world, kalibutan. But our children need and deserve better than that. We need some parents who will teach their children the ways of God and steer them clear of the world and its devices. Kinahanglag mga ginikanan nga magtudlo nak, mao ni ang dapat buhaton ug mao ni nakasulat sa Biblia nak. Mo nang Proverbs 6 verse 20 to 22 verse 20, my son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Ayaw gisalikway. But bind them continually upon thine heart. Sim kasing-kasing. And tie them about thy neck. Kaya nga naman, when thou goest, it shall lead thee. Kung asa makamuadto, more mag-lead sa imo ha. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. And right now, makuyawan ka. Kalibutan na to karon dili na. Makuyawan ka. Kung dili nato tudluan ang atong mga anak sa pulong sa Diyos, ala, nigawas nila sa imong balay, ay nalang. Naghulat dito ang yawa, naghulat dito ang kalibutan. Muna ninyo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and all thy soul, and with all thy might. And this word which I command thee this day shall be in thine heart. Verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. O giatong itudlo sa itong mga anak. Shall talk of them when thou sittest in thine house. Nga imo silang storyahon, niglingkod sa imong panimalay. Yes, tinod, imo gyud balik-balik yun. Tudlog yun. Tinod, last Sunday sa office, nagsulat si Cham. Dayon, ang taklob sa bullpen na ay kanabitang crayon ba? Nga nabali. Inko 15 nagbutang ani. Sino nag-ano dito siya? Namasangil siya. Ang iyang gipasangil, iyang amiga. Si Ate Juliana. Are you sure si Ate Juliana gumawa nito? Hindi ikaw? Oo nga siya. Sige, pag hindi ka magsasabi ng totoo, papaluin kita. Ang gibuhat sa akong butan ng anak, iyang gilampos ang bulpen. Kuasa ka niliwat eh. Pilabay niyang bulpen, hilak din siya. Ging na siya sa mami, wala man ka namuon sa pero dili na maayo, gipangutanan ako, dito din niya gilampos ang bulpen, sa dihang gipangutanan ako si Juliana, dili, 15 nagbutangan ni ikaw, dili, siya dili ako pastor, kung dili, mamamak si Juliana. Oh, ba't sabi ng kaibigan mo, ang akong anak nga 3 years old, gibakakan ko sa tubangan, unsa na lang ka, moabot nig 14. Nanakay uyab, anong manguyab, manggod ko pa? Pahulma taon kog pusil. Hey, paminaw. If we will not teach our children, amo siyang gingnan, Cham, that is not good. That's lying, Cham. Wala man ka gingnan, gipasabot mo siya, nga dili man ka namo bunalan. Ang ako lang gingnan ko, nga dili ka mamakak. Nga ipasabot na to sa tumanak ba? Nga gagmay pa sila, ingani din yung mamakak day. Ingani din, nga dili ni mo siya palampason ba? Moni, gingon sa Bible, may siya, sa Exodus, thou shalt teach them diligently unto thy children. Hala, diligent yun nga pagtudlo. Sa atong mga anak,
Gagmay pa man inyong mga anak, hala atong tudluan, dili anak, dili na mao. Pamakak dili na siya maayo. Basig ang inyong mga anak, gihinay-hinay na nagpamitlok og sinsilyo. Usay pamitlok, pastor. Kana bitang palitan suguon ninyo, dili iuli ang sukli. Ingana may mga sauna. Di ba, ingana mo sauna? Suguon mo 5 ana o palit dito nya ang kabalo gud ang mama nimo pila presyo 3 ra na dito. Asa man suklian ni palit og candy. Or unsa? Hoy, mga bata, praktisa gini ninyo mga young people. Kung dili pa gani ihatag sa inyo, ayaw sa inyo kwaa. Dayon, maminaw. Kung dili gani imuhang butang, ayaw hilabti. Gawas og nananghid ka sa tag-iya. Paminaw. Dako kay ni siya nga kanabit tong honesty o kanabit tong masaligan ka. Kay paminaw mga batanon, mga bata, moabot sa panahon nga dili ka permanente sa inyong balay. And by the way diri sa simbahan na ayog kumpiyansa na pod kay daghan na sad ang nawalaan. Wala ko nagsulting na manguha dire, nagunsa basig na misplace, nagunsa man. Pero kita nga dire nga ayaw niyo gibilin yung bag. Gawas ug wa na makuha diha o sige, ihatag. Pero naay mga ayaw lag kumpiyansa. Be wise as a serpent and harmless as a dove. Ayaw lang nagi kay maumaon na lang imong kwarta ipalit nimo bugas, ayaw isaya-saya. Kay basig shall talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Bitaw, grabe to akong papa sa una. Si Pastor Chris, mga saba to siya kanang tigkaon. Nganong tigkaon man, di makakaikyas. Niglingkod kay diha, patay ka diha. Unaga kay sala, unaga kay dili gyud ka kaikyas da kay diha yung kasaban. Kay ngano man, di man ka pwede nga mulakaw nga wa pa ka nahuman. Kay imbis nga dili ka buna, nadaghan na kay mabunal sa imo ha. Mao nang mga saba to siya kanang diha sa pagkaunan ba. Hinay ra man non. Sa may di gyud kay imbis lami king sudan di nimo matulon. Wala sa ko nag-ingon nga mainyo sunon ha. For I praise and thank God nga na ako'y papa, I was raised nga na ako'y papa ba nga kanabit tong very sige balik-balik. Koy ingani bisag ka mo nga nakaabot sa iya balik-balik to niya di gito siya pwede nga palampason niya kung naa siya makita nga dili gay maayo and nakabenepisyo ta ana. Bisag kaning akong kanang 1-year-old na ko, kung sa mga paro ba, pak! Para sa ila, dula na. Pak! Badlungan ako, look, don't do that. That's not good. It hurt. Iya pag yung balikon. Inganap siya gamay, pit ka na ko, pak! Nigpitik ko na, mubugala, mahapak, yapon. Pit ka na sa nako, maluoy na lang ko. Mupula ko na yung dari ba? Hilak siya, Okay, pamina mga ginikanan, okay man ang mulaban tato sa mga anak, pero dili na to konsentihon. Lahi nang mulaban, lahi po nang bukonsinti. Konsentihon gini mong anak, kana bitong naigibuhat nga dautan, imo pag yung bitong mo kag konsinti gani, imong butangag mga pulong ba nga, ay dili sayop gid to siya. I praise God and thank God nga akong daddy wa gito laban Mingon gi kag sayop yung ka. Bisa pag anak ka. Waay ko kita ato gilabanan ko nga gikonsente ka to ay. Mo bitaw moingon to siya permi diri sa pulpit, moingon to siya sagdihin lang to akong anak kay gahimo pa to siya sa pero wa to siya ingon nga akong anak manggod walay flowering words ato. Kaya nga naman, kung ato bitaw konsentihon na tong anak, mudako na siya moingon siya lagi singi kog labanan ni mama. Sunod mag-hire na kag lawyer. Ingna kog sa dili.
And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, thou shalt be a frontless upon thine hand, and thou shalt write them upon the post of thy house and on the gates. It takes faith to go against the grain and raise your children for the Lord, but God will bless you and them for it. Kinahanglan dako nga pagtuo. Nga imong padako ng imong anak para diya sa Dios, pero ayaw ka kay panalanginan ka sa Ginoo og apil ang imong anak kung imo silang dalon, kung imo silang tudluan. Tinod. Karon ako nakasabot, karon ako nakaano ba? Salamat kayo nga ako sa pagkatinod nganong na ako'y rebellious nga spirito sa una, nganong dili ko gusto magpastor, nganong nagbugoy-bugoy ko sa una, nagadik-adik ko sa una, nagano, kay ngano man wa ko ka sabot ba nga nganong naa si daddy sa ministry, nganong ing ana, nganong pastor man gyud, nga na ako'y gusto ta nya dili na ako makuha kanang ing ana ba? Rebellious nga spirit ba? Mo gidakop ko sa yawa dayon tinod dili man ako kaulaw, pero dili sad kumingon nga dapat yung sundon, di sad maayo. Mo nang karon nakasabot ko ba? Anak ko usa nga naghatag og heartache sa akong papa, ako. Usa nga siguro nganong naa siya'y heart apil ko ato. Kay nay mga youth camp, mo na siya, pray ninyo akong anak, hilak siya. Kay siguro nakita niya akong life nga wala na gyud ba. Siguro tungod lang sa prayers akong papa. Pero karon nakasabot bitaw ko. Kana ko ba? Blessing di kayo nga gi-raise up ko sa usa ka pastor sa godly nga family. Ano, na-enjoy na mo karon. Kuig sa akong asawa, kuig sa akong anak, kuig sa akong igsoon, nga na-raise up me sa godly nga family, nga na-enjoy na mo ang blessing nga nakakaroon, nga tanan na mong gidesire, nga wala na ko, nga ano sa una, naara di ay. Hey, mga ginikanan, basig ang inyong anak, badlungon kayo ba? Pero ayaw mo give up. I praise God and thank God nga nakoy papa nga nakoy mama nga sige pray na ko wala gyud ko walay undang nga pag-pray. Hangtod na abot ang turning point sa akong life. Yes, tinuod na wala man ko nagkulang, nagdako ko sa simbahan, yung kagwali grabe nga wali hay. Walay labot nga wali diri sa balay pa lang grabe nga wali hay. Hangtod niabot sa panahon mingon na lang ko si daddy, kabalo naman kaana. Oh, tagaan ko niya verses. Isulod niya sa ibutang niya sa papel. Kabalo naman ka na, dako naman ka. Kana ko, Lord, salamat kay nga nakoy papa ug nakoy mama nga gi-raise ko sa godly nga family. Not only resist the word, release the child. Verse 3, it took faith to place the child in the river. This was the same instrument which was being used to destroy the other babies. Yes, kung tanawon nimo sa verse 22, and Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born, ye shall cast it into the river, and every daughter ye shall save alive. It took faith for this mother to take her hands off the life of this child and live to the will of God. It takes faith for us to let our children go. Hey, tinode, but the day is coming. Moabot sa panahon, mga mama, mga papa, nga it will take faith lang sa tuwa, nga dili sa tanang panahon, nga atong mahakop ang atong anak. Moabot yun sa panahon, nga atong i-release ang atong mga
children for too long. But the day is coming. Hello. But the day is coming. Sooner or later, then that child must be allowed to become adult. I remember Andrea, dire pa siya sa una, gading-gading ang tawag na mo sa iya. Ayaw kaula, Andrea, ha? Dalaga na siya. Magsuot na siya pampers. Then, cute kaya siya. Gading. Gukuron siya ni doktora na. Siya may pinakamangho din. But time will come. Niabot yun sa panahon nga wala na si gading-gading sa poder ni doktora. Ni adto nagyugiligan. Siguro, sa ni doktora, mag-unsa ka niya akong anak dito, no? Dili biya maot si Andrea. Guwapa, bright. To God be the glory. Pero, sa may bot niyo, bot pastor, nga moabot yun sa panahon nga atog yung buyangan nato mga anak. Mahimo na silang adult. Dili na nato sila pwede nga ato lang ibutang da basa. Karon kay protective, overprotective man kay ko nga akuan magigo tanaw labi na lahi man gid ang lalaki kaysa babae. I always say asa akong anak, kinsay kuyog, kinsay ano. Pero moabot gid sa panahon nga kung dili, pero ga-pray ko nga mobalik ng Ginoo nga dili na sila mag-college. Nga naman pastor, basta kay kung maabtan ni college, kung unsa na lang ka ng kalibutan ng ilang na ano. It takes faith just to leave them in the hand of God. But the child who has a praying mother, a past filled with the Bible and training in the way of the Lord, has the advantage and will do well. Paminaw. Mudako na ang imong anak. Ang iyang dalon dito, ang mga prinsipyo nga gitudlo nimo nga base sa pulong sa Dios. Yes, tinuod, bugoy-bugoy ko sa una, pero naag yun ko'y limitasyon. Mayingod yun ko sa una, dili na ni pwede. Anak ko sa Ginoo, yes, although anak ko sa pastor, pero naag yung limitation ba nga, magbalik-balik ba, madili man na mo'y giwali sa mong papa, dili man na mo'y giano. Naag yun, dili yun mawala. Walay laing balunon ang atong mga anak kung mahimo silang adult. Ang mga prinsipyo lang ang gitudlo na. When I talk about giving up to be adults, I don't mean they were to stop praying. Ugwa sa taylaing mahimong mga ginikanan, dili man kita mo'y mupili sa mga choices nga ilang pagahimoon. Ang ato ra yung trabaho mga ginikanan, mao ra gyud ang pagampo nila. And not only release the child, raise the child. After Moses had been found by Pharaoh's daughter, Miriam and Jochebed were able to work things out where Jochebed became the nurse for her own son. It took great faith to her to raise this child under these conditions. However, she was given the opportunity to teach Moses about God. Di ba? Man siya, butang siya suba, pero gingnan niya si Miriam, bantayin mong anak, ay mong manghod. Motong, pagkakita sa prinsesa, gusto ka nga, mangita ko gyaya or tigbantay sa iya ha. Sige. Wa di kabalo ang prinsesa nga iya ning mama. So naay sovereignty sa Ginoo nga gibutang dito. Hangtod gitudloan ni Jochebed si Moses, Moses about God, gitudloan niya about sa Ginoo, about true worship and about right living. She had the opportunity to do her best by her son. We are required to do the same. All we can do is our best by our children. May I say this? They need love, acceptance. Yes, kinahanglan sila gugma, acceptance, Bible teaching, preaching, simbahan, godly examples to emulate, and especially they need a personal relationship with the Lord Jesus Christ. If you give your children to God, then give them all the God you can. You've done your best, then you have a strong biblical foundation from which they can grow and mature as a child of God.
unsa may resulta na tinuod tungod sa gitudlo og na butang sa ulo ni Moses sa iyang kasing-kasing. Hebrews chapter 11 verse 24 or 35. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tungod sa pagtuo si Moses sa dihang siyang miabot na sa mga tuig, midumili og tawgon nga anak ng babae ni Pharaoh. Kaayahay na unta, prinsipe siya, anak siya ni Pharaoh. Unsay na nga benefits na niya sa Egypt iya makuha unta. But verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Hey, paminaw, nganong si Moses, nipili siya sa insakto. Kaya nga naman, na ay mama nga nagtudlo sa iya. Nganingon siya, yes, paminaw mo mga batanon, yes, ang sala, imo na, nindot na, pero it's just for a season. Ang pleasure na, yes, lingaw-lingaw ka, may enjoy ka na, pero ang iyang linugdangan, lisod. And ang sulti sa Bible, imo ng anihon. Kung unsay imong gipugas, mao sa na ang imong anihon. Paminaw, walay nipugas nga gamay, ang nipugas nga ni ani o gamay. Kasagarang mupugas ka, daghan gyud ang imong anihon. Subot pasabot, kung namugas kag dili maayo, daghan sa kag dili maayo nga anihon. The last, her compensation. Dali ara sa oras eh. Napatay charity yun tayo, pero dili na madala. Dire lang ko, okay, pinaka-important. Her compensation. Her credential, her courage, her confidence, her compensation. Her son became a great man of God. He was the one man whom God has chosen to be the deliverer of the people of God and the one who was destined to be known as the great lawgiver of Israel. Yeah, that was Moses. I would imagine that Jochebed never realized his potential when he was a baby. Wala kabalo si Jochebed nga ang potential ay sa iyang anak. Mao day nga si Moses ang mahimo day great deliverer sa mga katawhan sa Israelites. I suppose that she lived the remainder of her life and never knew what God did with the life of Moses in her own way. Jochebed raises as high as any mother in the Bible. I'm sure that her reward in heaven will be great. This mother's love and sacrifice were vindicated in the way God greatly used her son. Parents, pamina mo, you never know who you are raising. Timan gini. Mga ginikanan, wala ka kabalog kinsa na ang imong gineraise. Pareha ni Jochebed. Ang iya lang nga dili mamatay ang iyang anak, nga faith and courage niya. Wa siya kabalo day nga katuding bataa day mo dito'y great deliverer sa mga katawhan sa Israelites. Hey, wa ka kabalo kanading bataa nga imong gina-raise karon mo na musunod nga kriminal. Ay, no. Mo na mga sunod nga mga barangay captain sa atong nasod. Mga konsihal. You never know. Mo na mga sunod nga mga debaters. Mo na mo sunod nga mga tag-iya sa mga maayo nga kananan unsa man nga naa-address. Wa ka kabalo.
Therefore, give them the best you have while you have them and turn out to be God-fearing. Ihatag ang pinakamaayo while naa sila sa imo. Dayon, kinahanglan nga naa sila kahadlok sa Ginoo. God following young men and women who will live for the glory of the Lord. Nga, mo grace kag mga bata ba nga naay kahadlok sa Ginoo nga mo puyo diha sa himaya sa Ginoo. Young adults whom God can use for His glory out in the future. Young people who will instill that same values in their children that you have placed in them. Yes, kini ang atong mga anak nga kay nga naman sila may mosunod nato. Kung dili nato sila tudluan, kinsa may motudlo nila. Dili pwede ang mga prinsipyo sa kalibutan ang motudlo nila. Often parents think, paminaw ha, they have been successful when a child finishes college or when they make a lots of money in some prestigious position. Yes, sa kalibutan, mo ni siya ang mark o timailhan nga successful ka. Nga, nakahuman kag maayo nga kurso sa college and nagkakakwarta and kag maayo nga position, manager, supervisor, CEO, or what? Mo na siya. However, true success cannot be gauged on such a worldly scale. When we see our children living for and love with the Lord, then we have truly been successful. Pero paminaw, makakita kasi mong anak nga nagpuyo og nahigugma diya sa Dios, mao nay tinuod nga success. Mao nay tinuod nga success. I would rather raise a child who have none of this world's goods or success, but who knew Jesus. Bahalag akong padakon akong anak. Walay aning kalibutan na goods or success, but who knew Jesus, than to raise a multi-millionaire who would die and go to hell. Ginikanan, mama, bana, asawa, papa, naa sa tuwa ang pagpili. Unsaon nato ba nga klase nga anak ang atong erase? Para kay Jochebed, nga nag-raise up siya sa ka-leader, mo'y deliver sa mga katawhan sa Israel. Lights, or sa Israel. Dili lalim magpadako og anak, dili lalim mag-train og anak. Pero praise God and thank God na atay pulong sa Dios nga ang atong basihan. Ug dili sa na pwede kung dili sa nimo ikinabuhi nga isip mga ginikanan. Mga people, di sad pwede nga dili sad ka makinabuhi o magtarong ngayang people kakaron. Moingon ka unya na lang. Maminyo nako. Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Salamat sa kinabuhi ni Jochebed. Salamat kay Lord. Nga pakita nimo ang iyang example as a courageous, full of faith nga usa ka inahan. Yes, tinuod Lord, wala milaing mabalon para sa mga anak. Sa sunod nga generation, kundili, unsa ang imong gisulat aning imong pulong, nga imong gihatag diri kanamo. Yes, dili pwede ang truth or ang fact nga abot yun sa panahon, dili namo sila pwede nga pirmi lang sa amuang care
moabot yun sa panahon, amo silang buyan sa kalibutan, Lord. Pero wala milaing mahimo, ilaha man ang pagpili. Ang amo lang yung mahimo, ang pagtudlo sa ilaha, nga mo retain ang mga Bible principles unsay sayop, unsay dili, para mabarugan nila, nga mas maayo nga mahadlok sila sa Ginoo. Kaya bisang asa sila mo adto, Lord, ila ning balunon o ila ning dalon. As the piano playing softly, mga young people, why don't you come and we say, Lord, salamat na ako'y mama, na ako'y papa. Salamat kay Lord. Yes, they are, basig, ang uban sa inyo dili, maayo ang pag-brought up sa inyo ha. Pero ina, Lord, bisan nakadawat naman ko nimo, Lord, imo naman ko nimo anak. Lord, God willing, kung maabot sa panahon nga, mahimo kong papa o mahimo kong mama, Lord, I will raise up a child or a family, Lord, nga na ay kahadlok diya kanimo. Mga people ay sa tubangan. O gunya, pasalamatan nimo ang imong mama o imong papa nga tungod sa ilaha, naa ka ni kalibutan na. Come. Young people. Ina, yes, I will. Salamat. Bisan dili, ang imong mama, imong papa, dili, wala nakaila ni Jesus Christ, pero salamat nga ikaw mismo nakaila. Yung ina, manghimo kag commitment, Lord, I'll raise, maabot sa panahon. Sunod, tawag na ako mga mama, ali sa tubangan, ingna, Lord, salamat kaayo nga naaday may mga Bible principles nga matudlo namo sa akong mga anak. Yes, they are not perfect, but Lord, salamat. Amo silang, ako silang giyahan, kuyog sa imong grasya o sa imong kahadlok. O mga mama, alis tubangan. Dili na to, pwede na to, nga atong higtan, permi ang atong anak mo. Abot yun sa panahon nga mo, gawas nila sila sa atong poder. O wa tay laing mahimo. Kuyog sa mga papa. Ingna, yes, maabot sa panahon. Papa, ikaw mo'y dapat ihimplo sa katarong ug sa pagka-Diyos nun. Ingna, Lord, tabangi nga magkinabuhi ko. Nga isip, unsay gipabuhat nimo sa imong pulong. Lord, salamat sa life ni Jochebed. Salamat, Lord, nga gipakita nimo unsa ang iyang courage, sa iyang pagtuo, ang credentials, ang iyang compensation. Iya lang nga iyang gipadako, sumala ang iyang anak, si Moses, sumala sa imong pulong, Lord. Yes, tinuod ang among kalibutan karon, they are very dangerous, wild, filthy. So I pray, tagaan wisdom, isip ng mga ginikanan. Kung saan na magiyahan na mo ang mga anak, kuyog aning mga mama, mga papa nga nagluhod. Kinisa mo yung people nga mo, dako sila nga na, kahadlok diha sa Ginoo. Nga mo tubo sila padayon, nga mo desire sila nga, yes, I will live a life nga na kahadlok diha sa Ginoo, a godly life. Nga buhan, kung mahimo kong papa, mahimo kong anak, I will build a Christian home nga mahimuot ang Diyos. O Lord, mas i-bless ni mo, Lord, ang paminimalay, labi na, nga na mga godly father o godly mother. Salamat sa mga godly mothers. Salamat ni mga Diyos nun nga mga inahan. Salamat ni mga Diyos nun nga mga amahan. Yung mga people nga nagpadayog pangalagad, bisag dili, ilang mga mamagpapa, dili maayo, pero Lord, salamat nga nakaangkon sila sa imong kaluwasan. Nga mingon sila, I will build a life nga subay sa imong pulong. Busa, Lord, tabangi mi
Nga isip gini kanan, we will just leave an example for our children. Mupadayon mi. Dili para sa mga kagalingon, kundi para sa among mga future sa mga anak. Padayon na, panalangin ni mo mga katawhan. Bless, Lord, gikan ani nagluhod, ni mga bata, batanon, young people, mababaeng, malalaki, sa mga inahan nga naa diri, sincero, unsa man ang ilang mga giampo diha kanimo, dawatan ni diha, Lord. Ilang mga desire diha sa imong kasing-kasing. Gibalik na mo tanang dungog himaya. Dili kay maayo ko, Lord, kundi dili ikaw, Lord, ang angay na mo pasidunggan, pasalamatan. Salamat kayo sa nabili namong pagabuhaton karong fellowship, ikaw magpadayog uban. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, amen. Okay. Amen? Mga young people, lalaki, or tabangan na to, dito niya, lamisa, bangko, sa kinahanglan nila. Dayon, mga married ladies, mga ayaw mo guli, na ipaniod to para sa inyo, ha? Okay, dayon, dito na, fellowship, dayon. Okay? Balik mo sa dunyang hapon, 2:30, 1 o'clock, para sa young people, 1:30, sikap. Manindog ta? Recite na ako, nato, gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa tigidungon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo na nagiandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga ugmahon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa kabulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabuoton og trabaho nga dili isa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabuot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night to do. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. To God be the glory. See you later. Salamat kayo.